Matapang na hinarap ng ating bida ang dalawang hangal at hindi man lang siya nagpakitang kahit kaunting takot sa katawan sa kabila ng pagtutulungan ng mga ito para tapusin siya. Mapapansin naman ang gigil sa hangal na si Baeming Junjin nang makita ang ekspresyon ng ating bida kaya naman sumigaw siya ng may galit habang sumusugod ng buong bilis. Subalit kahit anong bilis niya ay walang kahirap-hirap pa rin siyang naiwasan ni Leon Xiao at ang matindi pa doon ay parang hindi man lang siya nito tiningnan kahit na isang sulyap lang. Nanatili namang walang reaksyon ang ating bida at para ipamukas sa mga hangal na masyado pa itong mga bata para labanan siya ay pasimple lang niya itong tinadyakan sa likuran. Pinapunta pa niya ito sa direksyon ng atake ni Wenlin at dahil doon ay labis-labis ang paghiyaw ni Baeming Junjin gayong siya na ang lalamunan ng halimaw na atake. Sa sandali namang magsara ang bunganga ng halimaw na atake ay biglang inilabas ng ating bida ang World God Monument at plano niyang gamitin ang domain nito para asikasuhin ang atake ni Wenlin. Ni-activate niya sa kanyang mga kamay ang Earth Domain ng World God Monument sabay sinabi na napakahangal daw ni Wenlin para labanan siya sa ganitong larangan gayong sa buong kontinente ay wala raw may kayang malamangan siya pagdating sa pagkontrol ng elemento ng lupa. Matapos namang sabihin iyon ng ating bida ay gumana na nga ang kapangyarihan ng Earth Domain at doon ay isa-isa nitong ipinawalang bisa ang mga halimaw na atake ni Wenlin kaya nagsimula na itong bumalik sa anyo ng lupa. Naramdaman naman agad ni Wenlin ang makapangyarihang batas ng mundo sa ginawa ng ating bida at nagtataka niyang tinanong kung paano raw iyon ito nako-control gayong imposible naman daw na na-refine nito ang buong kontinente. Lingid sa kaalaman ni Wenlin na ang batas ng World God Monument ang nakokontrol ng ating bida at dahil sa may sarili din itong mundo ay halos wala itong pinagkaiba sa Chanwu World na kanilang kinalalagyan. Maya-maya pa bago pa man tuluyang maglaho ang atake ni Wenlin ay minabuti niya munang ilabas si Baeming Junjin at pagkatapos nun ay siya na mismo ang tumapos sa sarili niyang atake para maibalik ang ilang parte ng kanyang enerhiya. Hindi naman masyadong pinansin ng ating bida ang ginawa ni Wenlin bagkus naglabas na lang ulit siya ng mga artifact at sa pagkakataong ito ay napili niyang gamitin ang mga bagong likha ni Yuan Gaohan na 9th rank artifact. Sa isip-isip ng ating bida ay muntik na raw niyang makalimutan ang patungkol dito matapos niyang makuha ang dalawa niyang bagong ancient sword artifact kaya naman halos ang karamihan daw sa mga ito ay wala pang mga basbas. Agad naman na nagpakita ang Heavenly Thunder Tribulation sa kalangitan at base sa laki nito ay maituturing itong hindi normal kumpara sa kayang malikha ng isang 9th rank artifact. Nang makita naman iyon ni Wenlin ay halos mapaluwa ang kanyang mga mata gayong noong una raw ay hindi siyang naniniwala na mga 9th rank artifact ang inilabas ng ating bida dahil ang iba raw sa mga ito ay walang aura. Subalit ngayon daw na nakikita na niya ang makapangyarihang Heavenly Thunder Tribulation ay nauunawaan na niya kung bakit kaya naman iniisip niya kung saan daw galing ang siyam na magkakaparehong 9th rank sword artifact ng ating bida. Lumipat ang tagpo sa hangal na si Baeming Junjin at labis itong nagmamakaawa habang umaatres gayong sinimulan na pala siyang habulin ng mga espada ni Leon Xiao. Isinisigaw pa nito na ang ama niya raw ay si Baeming Sai at ang big brother naman daw niya ay si Baeming Leifeng kaya kung mapapaslang daw siya dito ay tiyak na maghihiganti ang mga iyon. Malinaw naman na narinig ng ating bida ang mga sinabi ni Baeming Junjin pero imbis na matakot ito ay mas lalo pa itong naging desidido na pumaslang dahil nakikilala niya ang mga tao na nabanggit. Sinabi pa ng ating bida na inaasahan na raw niya na core disciple ng Baeming family si Baeming Junjin pero hindi niya raw lubos maisip na higit pa ito doon. Mas pinatindi ng ating bida ang pag-atake at nagbitaw siya na hindi niya raw hahayaan na makatakas si Baeming Junjin kahit na anong mangyari. Mabilis naman na rumesponde ang protector na si Ugly at prinotektahan niya ng buong lakas si Baeming Junjin kahit pa halos hindi pa siya nakaka-recover mula sa atake na ginawa sa kanya ng ating bida. Hinihingal niyang inutusan si Baeming Junjin na mauna nang tumakas at siya na raw ang bahala na pigilan ang ating bida upang hindi ito makahabol. Sa loob-loob niya ay hindi niya pwedeng hayaan na mapaslang ang kanilang young master dahil 100% na hindi na siya makakabalik pa sa Baeming family at sigurado pang tutugisin siya ng mga ito. Bago naman makalayo ng husto si Baeming Junjin ay hinamon niya si Leon Xiao na dumalo sa pagtitipon na gaganapin sa Bright Moon Pavilion dahil naruroon daw ang big brother niya na si Leifeng. Sasabihan niya raw ang patungkol sa nangyari dito at tiyak na ipaghihiganti daw siya nito kaya maghanda raw ang ating bida.
Wala naman naging imik si Lee Yun Xiao sa naging hamon sa kanya bagkus umatake lang siya ng umatake gamit ang kanyang mga 9th rank sword artifact dahil malapit nang bumagsak ang Heavenly Thunder Tribulation sa mga ito. Hindi naman nagpadaig ang Protector na si Ugly at kahit alam na niyang dito na siya mamamatay ay naninindigan pa rin siya na mas importanteng maprotektahan niya ang kanyang Young Master. Sa huli ay tuluyan nang bumagsak ang Heavenly Thunder Tribulation sa mga 9th rank sword artifact na walang basbas at nang makita iyon ng ating bida ay nasabi niya na napaka-perpekto daw ng pagkakataon na ito dahil tamang-tama lang daw na ginamit niya ito sa isang martial sovereign realm expert. Sayang naman daw kasi kung kay Beiming Junjin pa niya ito gagamitin gayong martial supreme realm lang naman daw ang antas nito at madaling paslangin. Kinontrol ng ating bida ang mga may basbas na 9th rank sword artifact at pinalipad niya ang lahat ng ito patungo sa hangal na si Ugly para madamay din ito sa matatamaan ng kidlat. Nanginig naman agad ang buong katawan ni Ugly gayong aminado siya na isa lamang sa mga ito ay mahihirapan ng saluhin ng kanyang katawan kaya mukhang ito na raw talaga ang kanyang katapusan. At kagaya nga ng inaasahan ay nangyari na nga ang plano ni Lee Yun Xiao kaya naman maririnig na ang malalakas na sigaw ni Ugly habang ito ay sunod-sunod na tinatamaan ng mga Heavenly Thunder Tribulation. Naisip naman ng ating bida na masyadong malaki raw ang commotion na naidudulot ng kaganapang ito kaya naman kailangan na raw niyang tapusin ang laban bago pa man magtungo dito ang iba pang miyembro ng Imperial Guard ng Red Moon City. Nag-teleport siya sa hangal na si Beiming Junjin at habang hinahabol niya ito ay sinasabi niyang magtutungo daw talaga siya sa Bright Moon Pavilion dahil imbitado din siya sa pagtitipon na iyon pero hindi na raw sila magkikita pa doon. Mukhang ito na raw kasi ang huli nilang pagkikita kaya naman kung mayroon daw gustong ipahatid na mensahe si Beiming Junjin sa big brother nito na ipinagmamalaki ay siya na lamang daw ang magdadala kaya wag daw itong mahiya sa kanya. Napuno naman agad ng takot ang mukha ni Beiming Junjin nang marinig ang mga sinabi ng ating bida kaya naman paulit-ulit niyang tinawag ang pangalan ng isa pa niyang protector para iligtas siya. Subalit tila huli na ang lahat gayong sa isang iglap ay mabilis na tinapos ng ating bida ang laban at ngayon ay sigurado nang wala nang mapoprotektahan pa na Young Master kahit dumating pa ang lahat ng protector ng Beiming family. Pagkatapos naman ng asikasuhin ni Lee Yun Xiao si Beiming Junjin ay inangat niya ang kanyang espada at itinuro ito sa hangal na si Wenlin para sabihin ito na raw ang isusunod niya. Halos hindi naman agad nakagalaw ang hangal na si Wenlin dahil nabibigla pa rin ito sa nasaksihan niyang pagkakapaslang ni Beiming Junjin. Tinanong niya kung bakit daw ginawa iyon ng ating bida kahit na alam naman nitong isa ito sa mga Young Master ng Beiming family. Sumagot naman si Lee Yun Xiao kung saan sinabi niya na wala daw siyang paki sa kahit saan ito kabilang na puwersa dahil ang alam lang daw niya ay pinagtatangkaan siya nitong paslangin. Isa pa kahit pa raw naririto ang master ng Beiming family ay hindi siya magdadalawang isip na paslangin si Beiming Junjin kaya naman hindi raw siya natatakot sa ginawa niya. Mas lalo namang naguluhan si Wenlin sa naging sagot ng ating bida kaya naman nabanggit niya ang katanungan na kung ayaw na ba raw nitong mabuhay dahil napakalalaking puwersa ang mga kinakalaban nito. Mariin namang tumugon si Lee Yun Xiao na wala raw makakapagsabi kung sino sa kanila ang mauunang mamamatay sa oras na sila ay magkaharap-harap at dagdag pa niya na kahit daw ang Holy Region ay hindi niya sasantuhan kung magkataon na kalabanin din siya ng mga ito. Naunawaan naman agad ni Wenlin ang ipinapahiwatig ng ating bida nang banggitin nito ang Holy Region kaya naman sa isip-isip niya ay mukhang nabasa daw talaga nito ang kanyang memorya. Sa gitna naman ng usapan nila ay isang malakas na pagyanig ang bigla na lamang bumagsak sa malapit at nang tingnan nila ito ay nakita nilang gawa iyon ni Lu Qingyan na katatapos lang pabagsakin ang katapat niyang protector. Pero bago nito tuluyang tapusin ang laban ay pasimple pa itong lumingon sa ating bida na para bang humihingi ito ng kumpirmasyon kung dapat niya ba itong paslangin. Inangat naman agad ng ating bida ang kanyang hinlalaking daliri at nang makita iyon ni Wenlin ay hindi na nito napigil ang sabihin na nahihibang na raw talaga ang dalawa. Sa sumunod naman na sandali ay nagsimula ng magmakaawa si Wenlin na pakawalan na lang siya kapalit ng pananahimik patungkol sa nangyari ngayon. Ngunit agad na sinabi ng ating bida na para daw sa kanya ay mas magaling na magtago ng sikreto ang mga taong wala ng buhay kaya naman bakit pa raw niya gagawin na komplikado ang lahat. Wala namang naging tugon doon si Wenlin kaya naman inamin na lang niya na mula nga raw siya sa Holy Region at hindi magandang ideya kung mapapaslang daw siya dito dahil isang malaking gulo raw ang may dudulot nun.
Kahit ngayon lang daw ay pagbigyan siya ng ating bida at ipinapangako niya na tutulong pa raw siya sa pagtatago ng sikreto patungkol sa pagkakapaslang kay Binging Junjin. Matigas namang nanindigan si Lee Yun Xiao na hindi raw talaga siya makakapayag sa ganung kondisyon dahil simula pa lang daw nung una niyang paslangin ang mga Imperial Guard ng Redmond City ay plano na niyang ubusin ang lahat ng mga kasabwat nito. Paglilinaw pa niya na darating din daw ang panahon na kakalabanin niya ang Holy Region dahil may atraso ito sa kanya kaya ang simulan daw iyon ay hindi na niya kailangang pag-isipan pa. Sa pagiging matigas naman ng ating bida ay wala nang nagawa pa si Wenlin dahilan para makapagdesisyon na ito na gamitin ang huli niyang alas na itinatago. Ipinaliwanag pa niya na ito raw ang pinakaayaw niyang gawin sa buong buhay niya dahil sa dala nitong banta pati sa kanyang sarili pero dahil wala naman na raw siyang pagpipilian pa ay sisihin na lang daw ni Lee Yun Xiao ang sarili. Matapos namang sabihin niyo ni Wenlin ay tumalon siya sa ere at gumawa ng kakaibang galaw na maituturing na hindi normal. Nang masaksihan naman iyon ng ating bida ay labis niya itong ikinabigla dahil agad niyang nakilala ang galaw bilang isa sa mga poster kapag kino-cultivate ang body tempering technique ni Ao Changkong. Hindi niya raw malilimutan ang teknik na ito dahil dito siya nagsimula bago niya tuluyang nakuha ang kanyang immortal golden body. Makalipas ang ilang sandali ay natunaw ang damit ni Wenlin at kasunod nun ay namula ang kanyang katawan sabay nagsilabasan ang mga kakaibang marka. Nagkaroon din siya ng makakapal na balahibo sa ibang parte ng kanyang katawan at sa sandaling matapos ang kanyang transformation ay tuluyan na siyang naging halimaw na parang nasa anyo ng isang sinaunang unggoy. Tinawag naman agad itong demonic transformation ng ating bida pero hindi siya sigurado dahil prang ibang-iba daw ito. Maya-maya pa nang umatake na nga si Wenlin ay doon na nakumpirma ni Lee Yun Xiao na mali nga ang kanyang hinala dahil napagtanto niyang bagamat parehas ang paraan ng demonic technique dito ay malayo naman daw ang enerhiya ng dalawa. Naramdaman din daw niya na parang mula ang kapangyarihan na taglay nito sa ancient primordial era kaya naman mataas daw ang posibilidad na may bloodline si Wenlin ng isang makapangyarihang ancient beast. Inilabas ng ating bida ang kanyang Thunder Hammer artifact at plano niyang subukan ang lakas nito para makakuha pa siya ng ilang impormasyon. Sinabayan pa niya ng lighting technique ang gagawin niyang pag-atake at ito pa lamang ang pangalawang beses na gagamitin niya ang ganitong atake. Makikita naman na hindi man lang natinag si Wenlin at tuluyan na itong nawala sa sarili kaya naman halos wala na itong pinagkaiba sa mga walang utak na halimaw. Hindi rin nagtagal ay tuluyan na nga nagtama ang kanilang mga atake at sa lakas ng mga puwersa nito ay parehas nilang naramdaman ang bigat sa kanilang mga katawan. Sa hindi naman inaasahan na pagkakataon ay biglang isang malakas na pagsabog ang naging resulta ang salpukan nilang dalawa at sa mga puntong ito ay siguradong maaalarma na ang mga Imperial Guard sa Red Moon City. Makalipas ang ilang sandali ay makikitang naunang bumaba ang ating bida sa lupa pero wala man lang siyang tinamo na pinsala bukod sa pagkawala ng malaking bilang ng kanyang enerhiya. Sa kabilang banda naman ang hangal na si Wenlin ay nakaligtas din ngunit nakatakas ito sa Void of Space kaya naman doon na nagtapos ang kanilang laban. Naisipan pa sana ng ating bida na habulin ito gamit ang kanyang dalawang disciple ngunit naalala niyang naririto pa nga pala si Lu Xindian at hindi maganda na matuklasan nito ang iba pa niyang alas. Sa huli ay sinabi na lang niya na umalis sila sa lugar bago pa man dumating ang mga Imperial Guard na nararamdaman na niyang mga papalapit gayong siguradong hindi na sila nito mga palalampasan. Naitanong naman ni Lu Xindian kung saan daw sila pupunta pero agad na sinabi ng ating bida na dito na raw sila maghihiwalay na dalawa. Nabanggit pa niya na magkita na lang daw sila sa Bright Moon Pavilion sa sandaling dumating na ang nakatakdang pagtitipon gayong mayroon din daw siyang kailangan na asikasuhin bago iyon. Pagkatapos naman sabihin iyon ng ating bida ay tuluyan nang ang dumating ang mga Imperial Guard na naramdaman niya kaya naman hindi na nakasagot pa si Lu Xindian at agad na lang silang umalis sa magkaibang direksyon. Agad naman na napansin ng mga Imperial Guard ang lightning escape technique na ginamit ng ating bida kaya naman hindi na nila nabigyan ng atensyon pa si Lu Xindian. Inutos ng isa na maghanap daw ang iba sa paligid para makakalap ng ebidensya habang sila naman daw ay hahabol sa direksyon kung saan nagtungo ang gumagamit ng lightning escape technique. Samantala sa lugar ng Ice Wall Organization ay hindi maganda ang sitwasyon ng mga miyembro dahil karamihan sa kanila ay nawawalan na ng gana na ipagpatuloy ang kanilang mga ginagawa. Simula daw kasi nang maitayo ang organisasyon nila ay sunod-sunod na silang nakakatanggap ng malalaki at maliit na misyon pero wala naman silang mga napapala.
Maliban pa daw doon ay hindi pa rin nila nakikita o nasisilayan man lang ang sinasamba nilang si Jiang Rubing kaya naman parang nagsasayang na lang daw sila ng oras. Nabanggit naman ng isa sa kanila na kung siya raw ang tatanungin ay gusto na niyang umalis sa organization nila pero nabalitaan niya raw na mayroon ng naunang gumawa noong isang araw at hindi raw maganda ang sinapit nito. Natatakot daw siya na baka maging kagaya rin siya sa sinapit nito dahil alam naman daw nila pare-parehas na marami silang naagrabyando na malalaking tao dahil sa mga operasyon na pinaggagawa nila. Sa gitna naman ng kanilang pag-uusap-usap ay isang battleship ang biglang dumating dahilan para mapatigil silang lahat para tingnan kung sino ang sakay nito. Subalit bago pa man nila iyon matanong ay may lumundag na agad palabas at ito'y walang iba kundi ang kanilang leader na si Xiaomei. Sa pagbaba naman nito ay daladala nito ang napakabigat na presensya na para bang hindi maganda ang mood nito kaya naman agad na nabahala ang ilan sa kanila. Sumigaw ang isang lalaki para tawagin ang lahat ng miyembro na nasa loob lalong-lalo na siyang Xinghua na kanilang pangalawang pinuno. Gayunpaman ay biglang dumiretso ang leader nila sa loob bago pa man makalabas siyang Xinghua at ang una pa nitong bungad ay ang lumayas daw ang lahat sa loob ng isang segundo. Agad naman na naitanong niyang Xinghua kung ano raw ang nangyayari at bakit ito nagagalit pero hindi siya nito sinagot at inulit lamang na lumayas siya. Nagbanta pa ito na papaslangan niya raw kung sino man ang makikita niyang hindi susunod kaya naman sa takot niyang Xinghua ay napasigaw na rin siya para magsimulang lumayas ang iba niyang mga kasamahan. Sa sandali namang makaalis na ang mga miyembro ay biglang gumawa ng isang pangmalawakang seal si Xiaomei para walang makarinig sa labas at kasunod nun ay tinanong niya ng malakas kung sino raw ang nagtawag sa kanya para papuntahin dito. Kagaya daw ng nakasaad sa sulat ay nagtungo siya dito ng mag-isa kaya naman magpakita na raw ito sa kanya ngayon din. Bigla namang nagsalita ang isang manika sa isang gilid at sarkastiko itong bumabati sa muli nilang pagkikita ng pinangalanan niyang si Jiang Rumi. Sinabi pa ng manika na dala niya raw ang pinakakailangan ni Jiang Rumi kaya naman maaari na raw nilang isagawa ang kasunduan.